Sir, hindi po namin alam na kayo pong tatay ng mga batang cute na yan. Hindi naman lamang na ito kung paano pagdugtong-dugtungin ang kanilang mga salita sa sobrang kaba, lalo na't maatim ang aura ni Sia na nakapokus sa kanila kahit na nakangiti itong nakikipag-usap sa kambal. Kahit na, hindi mo na dapat sila pinagtabuyan. You can talk to them in a good way at hindi yung parang batang kalye sila na pinapalayas mo. Sorry po sir, patawarin niyo po kami. Pangako po sir, hindi na po mauulit. Isa-isang humingi ng tawad ang mga ito kay Sian lalo sa kambal na parehong nakangiti ng nakakaloko sa kanila. May anak si sir? Malay ko, nagulat din ako. Wala na talaga akong pag-asa. Gaga, umasa ka pa ba? Kay sir ha? Bakit? Masama ba? Ang swerte naman ng mga batang yan ha. Oo nga, pero mas maswerte yung asawa. Naisip mo bang naisip ko? Ano naman ang iniisip mo? Siyempre, kung paano nila ginawa ang kambal, oh my. I can't imagine her doing it with her. Ang swerte ng girl. Kuhang-kuha nung isa yung katarayan ni sir. Pati itsura, prinsipe na prinsipe ang mga bata. Tinignan isa-isa ni Sian ang nakahilerang mga guards. That will really never gonna happen again cause you are all furred. Nagulat si Amber at napahawak sa braso ni Sian. Sian, hindi naman siguro kailangang humantong sa ganito ang lahat. Firing them from their job is too much. Tumangutango na lamang si Matmat. I think Mom is right, Dad. Do you think so too, Santi? Santi said and gave his twin a meaningful look. Yes, Kuya. Santi answered then and he winked. Psst! Dahil sa request nila ay hindi na natuloy ang pagsisanti ni Sian sa mga guards at laking pasasalamat ng mga ito sa mag-asawa at sa kambal. We're not yet done, Mr. Manong Guard. We will be back. Ha? Pahabol pa ni Santi bago sumunod kina Sian. After ng short briefing para sa lahat, sumakay silang lahat sa company bus papuntang airport at dahil private flights pa lang ang nakalipas. Pagsakay nila ng plane ay nakatulog na ang kambal marahil dahil na rin ito sa sobrang aga nilang magising kanina. Nakadapang mahimbing na natutulog si Matmat sa dibdib ni Sian at si Santi naman ay kay Amber. Dahil Sian, okay ka lang ba dyan? Baka nangangawit ka na kay Matmat. Pwede mo na siyang ihiga doon. I'm fine, wife. Besides, I love how he sleep comfortable on my chest. Sagot naman ni Sian habang nakatitig sa anak. How about you? I'm used to it. Hindi ka ba inaantok? Bakit? Patutulugin mo ba ako? Aw, parang baby naman ang asawa ko. Kailangan pang patulugin? He is smirked. Siyempre, masarap. Masarap magpatulog ang asawa ko. Hay, buti pa. Si Santi, ang sarap ng tulog. Pagpaparinig pa ni Sian pagkasulyap kay Santi, biglang namula si Amber nang tingnan niya ang posisyon ng anak na nakaharap sa kanya. Humagalpak na tawa si Sian sa reaksyon ni Amber pero walang sound ang tawa niya. Kahirap na hirap ito. An hour fast nakangiti. Nakapikit na rin si Sian pero ligtas na nakayakap ang kanyang mga braso sa anak. Ang cute ni Sir. No, para silang yung mga nasa commercial sa TV. Gusto ko nang maging asawa si Sir. Ichosera ka, si Sir pa. Gising, huy! Napangiti na rin si Amber habang pinagmamasdan ng mag-ama niya kaya kinuha niya ang kanyang cellphone at kinuhanan sila ng litrato. Ilang sandali na ay nakaidlip na rin siya.
Hindi maalis-alis ang ngiti sa labi ng lahat paglapag pa lang ng eroplanong sinasakyan nila. Kanina dahil sa ganda ng kapaligiran, nakaka-relax ang bawat madaanan nila lalo nang masilayan na nila ang labas ng Santing Matmat Resort. Sa labas pa lang ay sumalubong na sa kanila ang mga empleyado ng nasabing resort, pati na rin ang mga naglalakihang tarpaulin na nagwi-welcome sa pagdating nila. Pagkapasok pa nila ng resort, makalaglag pa nga pa ang nasilayan nila. This stunning brand new resort is surrounded by wandering free-form pools, waterfalls, swaying spa, an idyllic private beach reflecting the qualities of an elegant home. The residential style villas and suites are decorated in refined Asian style and provide a relaxing ambience, complete with modern amenities. All indoor areas are air-conditioned, whereas the fort has ceiling fans. Suites features a spacious balcony with a stunning sea view. It has its private garden with jacuzzi. The interior design and its facilities are unique. The villa has its own private bar and card table and relaxation area. Also included in the villa is a chief butler and the use of private beach, from water sports to sailing, driving, or fishing excursion. Your every request will be taken into consideration to help make their customers stay the most memorable and comfortable. Santi in Matmat Resort will surely bring heaven to earth. Huh! Santi, ang ganda. At ang pangalan? Hindi may paliwanag ang saya ni Amber habang pinagmamasdan ang kabuuan ng resort. I'm glad you like it, wife. Ang galing-galing mo talaga, Sian. Pero bakit parang napaka-romantic ng mga rooms? Sian held his chin and conceited smile formed on his lips. These rooms are deliberately made for honeymoon wife. Oh, talaga? Bakit dito tayo pumasok? She innocently asked his husband, but instantly of answering his wife, he just gave her a hot, breathtaking kiss. Nasaan ka na? Akala ko ba kasabay ka nila? Easy lang, Brad. Huwag mo namang masyadong ipalatang na mismo ko. May last pa akong meeting na pinuntahan pero paalis na rin naman ako. Yung pinakahanda kong blueprint ng resort ni Sian, ready na ba? Pati ba naman tong bagong resort ni Sian gusto mo pag-aralan? Naiiling na po na niya sa kaibigan. Mahirap nang naligaw sa loob, no? Ang laki pala, big time. Talagang magtrabaho si Sian. Sinabi mo pa yung kasama mo pala nasana. May tinitingnan lang, ito na pala, paparating na. Teka, napahinto ito sa pagsasalita nang matanaw niya ang kaibigang matuloy na tumatakbo. Bakit? Anong nangyari? Hindi ko alam pero may dalawang batang humahabol sa kanya. Nakipaglaro pa yata. Sige, tawagan na lang kita mamaya. Hindi na niya hinintay pang magbabay na ang nasa kabilang linya at agad na pinutol ang tawag. Hoy! Ano bang trip mo at nakipaghabulan ka dyan sa mga bata? Sigaw niya sa kaibigan na matulin pa rin tumatakbo. Tulungan mo ako. Bakit may mga humahabol ba sa'yo? Bakit? Hindi ko naman sinasadyang matisuran yung ginagawa nilang sandcastle. Kaya ito at mukhang mumorder na yata ako nila ng dalawang batang lalaking kambal na to. Anak ng kakauwi ko lang ng Pilipinas. Hoy, madaming babaeng iiyak kapag napatay niyo ako. Tulong! Baka anak yan ng mga babae mo. Good luck sa'yo. Woo! You ran our work. You have to pay for it. You destroyed our castle. You shattered it. You wrecker. Ang isang batang humahabol na sa kanya ay may hawak na kawayang stick at isa naman ay binabato siya ng mga pebbles na pinagpupulot pa nito sa garden ng resort. Chem, agad akong lumayo ng bahagya ng maramdaman kong lumalalim na masyado ang mga halik ni Sian. What? Nagtataka niyang tanong at kitang-kita sa mga mata niya ang pagkabitin. Akmang
Palapit ulit ang mukha niya sa akin pero hinarang ko agad ang mga daliri ko sa labi niya. Yung kambal natin, baka kung ano nang nangyari. Ano na naman ang pinabagagawa sa labas, sabi ko at napasimangot na lamang ako na parang bata. Hindi kasi mapanatag ang loob ko nang wala sila sa paningin ko. Ang kulit pa naman din ng dalawang yun. Kapag nagsama, naging super naughty twins na sila. Hinawakan ko siya sa dibdib at marang itinulak palayo sa akin. Nasa sopa kami at kunti na lang talaga, mauwi na naman kami na alam nyo na, buti naagapan ko. Lukot ang mukha niya, tumayo pero inalalayan din naman niya ako. You always leaving me hanging, reklamo pa rin niya dito. Di kaya nagkataon lang na kapag nagmo-moment kami ay kung hindi darating ang kambal namin, tatawag naman si Dennis o kaya ay may biglang emergency sa kumpanya. So, hindi ko rin talaga kasalanan na pitinin siya. Tinulungan ko siyang ayusin ang damit niyang nakabukas ay tinitigan niya lang ako at habang ginagawa yun. Actually, may gusto sana akong sabihin sa kanya pero ayoko man lang kasing umasa siya masyado kaya nagdalawang isip ako. This past few days, dumadalas ang pagsakit ng ulo ko. Kasabay na rin ang mga pananaginip kong halos paulit-ulit. Kung napapanaginipan gabi-gabi, mga alaala kung kasama siya. Kaya sa araw-araw ng pagsama-sama namin ay lalo kong napatunayan sa sarili ko kung bakit siya ang minahal ko. Hindi siya pumapalyang iparamdam sa akin kung gaano ako kaimportante sa buhay niya at kung gaano niya ako kamahal. He never fails to say I love you to me every day kahit minsan naman nakaka-guilty dahil never akong sumagot ng I love you too. Sa kanya, ang gusto ko kasi ay sabihin ko ang mga salitang yung pabalik sa kanya. Kapag okay ng lahat, kapag naalala ko na siya ng lubusan, yung namaramdaman niya ang katotohanan ng mga salitang yun mula sa puso ko. Pero ngayon, isang bagay lang ang nasisigurado ko. I'm falling in love with my husband. Sorry, pero sabay sundot ko sa tagiliran niya. Sa sobrang dulas niya, magpalit ng mood, ay nakasanayan ko na rin ang ugali niya. Yung bang umaga pa lamang, tawa siya ng tawa tapos pagdating namin sa opisina ay walang makatingin ng diretso sa kanya sa sobrang seryoso at pagdating sa gabi, langgam ang mga panauhin namin sa sobrang tamis niya. His unexplainable mood swings one of his traits. I love the most and I can't explain why. Kung isipin kasi ay hindi maganda ang bagay na yun but I find cute on him. Hinawakan niya ang kamay ko bago kami lumabas ng kwarto. Kami-kami lang din ang dumating ngayong araw ang laman ng buong resort dahil this week. Palang pala ang ribbon cutting nito. Oh, di ba? Kami pa lang ang unang laman ng resort. Habang naglalakad kami palabas ay hindi ko maiwasang hindi mapatingin sa mga taong nakatitig sa amin eh. Siyan, lalo na magkahawak ang kamay naming dalawa. Nginingitian ko na lamang sila every time na mahulog ko silang nakatitig sa amin at ngumingiti rin naman sila pabalik sa akin. Nakarating kami sa labas at nakita naming mukhang nag-i-enjoy na ang lahat. May mga naglalaro ng volleyball, badminton at may mga nagpi-picture siyempre. Pwede bang mawala ng selfie ang bawat isa? Nasaan na kaya yung dalawang yun? Tanong ko dito sa kasama ko habang tinatanaw kung saan pwedeng sumuksok yung makukulit kong babies. They might be enjoying themselves too, sagot niya. Siguro nga dahil kung hinahanap nila kami, alam naman nila kung nasaan ang kwarto. Ang kwarto naming ni Sian. Mind to spend this time walking? Anya na may mahabang ngiti sa labi. Sabi sa inyo, abnormal ang mood nyo nito eh. Sabi sa inyo, abnormal ang mood ng lalaking ito eh. Sure, pero magbibihis muna ako. Pwede? Tanong ko. Hindi kasi bagay ang suot ko sa atmosphere ng beach. Sasamahan niya sana ako pero sabi ko, wag na. Abangan na lang niya dito yung kambal kong sakaling bumalik na kaya pumayag naman siya.
third-person point of view. Aw, aray, tama na, masakit, ouch. Sige lang kids, huwag niyo siyang pansinin. Hindi pa ba kayo tapos, aray, ouch. Binato ulit siya ng isang pibol sa paa. Tiningnan niya ang dalawang bata na prehenteng naglalakad na animoy may hawak na popcorn na dinadukot-dukot nila ang mga pebbles na kanilang inipon at inilulan sa bulsa ng kanilang damit. Latan pa siya ng isa. At ang isa naman ay inirapan siya. Oy pare, ayos ka pa ba? Langyang buhay na to. Nako, kung legal lang ang magtapo ng bata sa dagat, sisiguraduhin kong magiging tenga ng mga pating tong dalawang maliit na, pulang-pula na ang mukha nito habang nakatingin sa mga batang painosenteng nakatitig sa kabilang side. Dahil kunting-kunti na lang ay sasabog na siya sa pikon sa mga ito. Siyan! Napabalikwas siya sa tinunan ng kaibigan at lumiwanag bigla mukha niya nang makitang lalaking tinatawag ng kanyang kasama. Agad din siyang lumapit doon. Kevin, Jasper, what are you both doing here? Mungad ni Sian sa mga kaibigan sa sila nag-face to face sabay high five. Kahit nakakunot ang noo nito, ay bakas pa rin sa ekspresyon ng kanyang mukha na masaya siyang makita ngayon sina Jasper at Kevin. E di, binibisita ka, nakangising sagot ni Jasper. Parehong nagkatinginan at sabay na napatakip ng kanilang bibig ang kambal dahil kakilala pala ng daddy nila ang mga lalaking ito. Lokong yung Dennis na yun sabi niya makikita kami dito Paris pa lang pala ng Maynila. Baliw talaga yun kahit kailan, umiiling na sabi naman ni Kevin. Sasagot sana si Sian nang mapansin niya ang dalawang maliit na nilalang na nagtitipto na parang ninja na dumadaan sa gilid niya papasok ng resort. You two, where you have been? Naka-cross arms na tanong ni Sian sa dalawang bata kahit na tinitingnan lang niya mga ito mula sa kanyang peripheral vision. Tila nag-transform sa maamong tuta ang mukha ng dalawa na naglalakad pa paatras para makabalik at humarap kay Sian. We just tried to build a sand castle over there but napatigil ito at pumungay ang mga mata niyang may namunguong luha na tumingin kay Jasper.